Naranasan mo na bang mamuhay ng isang buhay na sa matang iba ay masaya, pero sa totoo lang ay isang mahabang seryeng pagtitis, pananahimik, at sakripisyong walang pumapansin? Ako si Amara, isang babaeng ibinigay ang buong kabataan para sa isang pamilyang bulok. Naniwalang kapag sapat ang sakripisyo, darating din ang pagmamahal. Pero nakamali ako. At nang ako'y mamatay, hindi sa katawan kundi sa loob, doon ko lang naunawangan. Kailangan kong mabuhay muli. Ngunit sa pagkakataong ito, para sa sarili ko, ang kwento ko ay nagsimula sa dulong lahat. Isang tahanang punong sigawan, isang asawang mapatkunwari, at isang buhay na walang direksyon. Pero bigla akong binigyan ng kapalaran ng panggalawang pagkakataon. Sa pagkakataong iyon, hindi ko na hinintay na may sumagip sa akin. Ako mismo ang nagligtas sa sarili ko. At dito mo makikita kapag ang isang babae ay nabasag na, pero pinili pa ring tumindig. Mas titibay pa siya kaysa dati. Ako si Amara, 38 taong gulang, at ang buhay ko ay dating mahabang seryeng pagtitiis at sakripisyo sa isang masikip na komunidad malapit sa palengkeng Quiapo, sa gitnang Maynila. Ang buong kabataan ko, ang pinakamagandang taon ng aking buhay, ay lumipas sa loob ang 4 na paderang bahay na punong panggigipit. Kung saan ako ay isang manugang, isang katulong at ang tanging nagpapasa ng lahat ng responsibilidad sa pamilya ng walang pagpapahalaga mula kaninuman. Dati inisip ko na kung magsisikap lang ako, magsasakripisyo at magtitis, darating ang araw na magbabago ang buhay ko. Mamahalin ako at kikilalanin. Pinaniwala ko ang sarili ko na ang pag-ibig at paggalang ay darating bilang isang karapat-dapat na gantimpala para sa aking dedikasyon. Ngunit lumabas na ang lahat ay ilusyon lamang ng isang babaeng masyadong inosente. Isang bulag na paniniwala na bumihag sa akin sa isang hindi nakikitang hawla sa lubong maraming taon. Ang asawa ko, si Mateo, ay isang propesor sa universidad. Isang lalaki na hinahangga ng lahat. Siya ay may pinag-aralan, magandang hitsura at laging marunong magsalita ng mayos at magalang sa harap ng ibang tao. Sinasabi ng lahat na mapalad ako na napanggasawa ko siya, isang perpektong lalaki. Dati pinaniwalaan ko rin iyon at ipinagmamalaki ko siya. Ngunit ako lang ang nakakalam. Sa likod ng pintuan ng bahay na iyon, sa likod ng kanyang kaakit-akit na panlabas, ay isang ganap na ibang tao. Si Mateo ay mapangapi, malamig, makasarili at lalo na, hindi tapat. Ang manggaunang bitak ay nagsimulang lumitaw ng tahimik, tulad ng malilit na lamat sa isang pader na tila matibay. Nang una ko siyang makita na nakikipagtawanan at nakikipag-usap ng malapit sa isang babaeng estudyante sa isang coffee shop malapit sa universidad, kumirot ang puso ko. Isang hindi komportableng pakiramdam ang gumapang, ngunit sinubukan kong itaboy ito, niloloko ang sarili ko. Siguro relasyon lang ng guro at estudyante yan, Amara, huwag kang mag-isip ang kung ano-ano. Sinubukan kong paniwalan iyon. Sinubukan kong panatilihin ang ilusyon ng isang masayang pamilya. Ngunit pagkatapos dumating ang mas masakit na katotohanan. Sa panggalawang pagkakataon, nakita ko ang mga mensahe sa telepono niya. Tinatawag ang isang tao na babi at nakikipagdate sa isang hotel malapit sa EDSA. Ang EDSA, ang pangunahing dana ng Maynila, na dating saksi sa mga makasaysayang protesta para sa kalayawan. Ngayon ay naging simbolong pagtataksil sa aking buhay. Hindi ko na kinaya. Ang pakiramdam ng pagiging niloko at pinagtaksilan ay bumalot sa akin. Sumiga ako sa kanya, nanginginig ang boses. Pinagtaksilan mo ako, di ba? Ano ang ginagawa mo, Mateo? Nangumiti lang siya ng mapait, punong paghamak ang mga mata. Huwag kang owa. Nagtuturo lang ako sa estudyante, huwag kang maging baliw na babay. Kinamit niya ang mga salita para manipulahin ako, para pagdudahan ko ang sarili kong pag-iisip. Gusto kong makipagdiborsyo. Naisip kong tapusin ang lahat, makatakas sa nakakasakal na buhay na ito. Ngunit sa sandaling binanggit ko iyon, agad siyang nanlamig, matalim ang tingin tulad ng kutsilyo. Sa tingin mo ba hahayan kitang dalhin ang mga bata ng ganun kadali? Sina Luis at Sofia ay mga anak ko. Ako ang magpapalaki sa kanila. Kung alis ka, mag-isa ka lang. Nung panahong iyon, si Sofia ay 6 na taong gulang pa lang, si Luis naman ay 8 taong gulang. Masyado pa silang bata. Masyadong inosente. Ang takot na mawala ang mga anak ko, ang takot na malayo sa kanila ay pumigil sa lahat ng pagtatangka kong lumaban. Hindi ko kayang iwan ang mga anak ko. Nagtiis ako. Nagpatuloy ako sa pamumuhay sa bahay na iyon kung saan ang biyanan kong si Gloria ay laging nagrereklamo. Nilalait ako araw-araw. Amara, wala kang silbi. Hindi mo kayang panatilihin ang asawa mo. Wala kang magawa. Naisip ko, kaya ko pang magtiis ng kaunti. Para sa mga anak ko. Para sa mas magandang kinabukasan para sa kanila. Ngunit ang kaunti na iyon ay umabot ng 10 taon. 10 mahabang taon sa impyerno sa lupa. 10 taon ako ay parang anino sa bahay na iyon. Isang hindi nakikitang anino. Walang boses, walang halaga.
Ang buhay ko ay isang walang katapusang pagulit ng mga walang panggalang gawin at mga panlalit. Sa umaga, gumigising ako ng maga para maghanda ng almusal para sa buong pamilya. Pagkatapos sa tanghali ay susunduin ng mga bata. Sa hapon ay abala ulit sa pagluluto. Sa gabi ay magtuturo sa mga bata at sa gabi ay alaga ng biyanan kong may stroke na kailangan kong palitan ng diaper, linisin at pakainin. Ang Quiapo Market na punong buhay na may makukulay na stall. Ingayng mga nagtitinda at mamimili. Kasama ang amoying street food ay lumikha ng isang buhay na setting ngunit nakakasakal din para sa aking buhay. Ako ay nakakulong sa isang maliit na mundo kung saan ang bawat sulok ay pamilyar ng ngunit kulang sa personal na kalayaan. Si Mateo naman ay lalong lumalayo. Maga siyang umalis at gabi na umuwi. Pagdating sa bahay ay tahimik lang, hindi man lang magtatanong sa asawa, itinuturing akong hangin. Ang biyanan ko naman ay laging nakatingin nagmamasid at nagrereklamo. Hindi pinalalampas ang anumang maliit na pagkakamali ko. Ang hipag ko, si Isabela, ay madalas na dumadalaw para kumain at matulog. Pagkatapos ay mangasar, manginis at magdaragdagang apoy sa sitwasyon. Ang buong pamilya ay parang isang malaking kombinasyon ng kawalan ng katarungan na ako lang ang nagpapasan. Mag-isa akong lumalaban sa lahat. Ang aking pagtitis ay umabot sa suktulan. Ang katawan ko ay nagsimulang mag-react sa matagal na panggigipit sa isip. Nakasakit ako. Ang ubo ko ay tumagal ng ilang buwan, patuloy at hindi nawawala. Hindi ako makakain, payat, maputla na parang dahon. Nang humingi ako ang pera kay Mateo para magpatingin sa doktor, nagalit siya, punong inis ang boses. Lagi ka na lang may sakit, hindi naman ako printer ang pera para lagi kang humihinging pera. Ang kanyang kawalang interes at kawalang pakialam sa sandaling kailangan kong tulong ay nagtulak sa akin sa kawalan ng pag-asa. Wala akong ibang magawa kundi bumiling pain reliever at inumin para lang makaraos araw-araw. Isang umaga, habang naguhugas akong pinggan, nahilo ako, umikot ang lahat sa paningin ko at bumagsak ako sa malamig na sahig. Nang magising ako, nakita ko ang sarili ko na nakahiga sa isang lumang boarding house sa isang manipis at malamig na kama. Walang kasama, walang anak, dinala na ni Mateo ang mga bata. 3 araw akong nakahiga dun, walang nagtanong, walang nagbigayng pampalakas ng loob, walang kahit isang mangkok ng lugaw. Pakiramdam ko ay wala akong silbi, ganap na inabandona. Pagkatapos ng 3 araw, ipinikit ko ang mga mata ko at binitawan ang lahat. Namatay ako. Iyon ay isang simbolikong kamatayan, ang kamatayan ng dating Amara, ang babaeng nagtitis at nagsasakripisyo. Ngunit hindi ko inasahan na mabubuhay akong muli. Pagdilat ko, nakita ko ang sarili ko na nakatayo sa dulong pamilyar na eskinita. Hawak ang isang supot ng gulay. Eksakto sa oras bago ko matuklasan ang panggatlong pagtataksil ni Mateo. Tinawag akong tindera para ibalik ang sukli. Nagulat ako at tumingin sa paligid. Ang buong eskinita, bawat sulok, lahat ay pamilyar na parang dati. Bumalik ako eksakto sa oras bago ko matuklasan ang panggatlong pagtataksil ni Mateo. Ang pakiramdam ng pagkabigla, pagkatapos ay ang pag-aunawa na ang lahat ay pamilyar na parang dati, ay lumikhang isang mahalagang pangyayari. Ang muling pagsilang, na ito ay hindi isang literal na himala, kundi isang radikal na pagbabago sa emosyon. Nagbigay ito sa akin ng panggalawang pagkakataon upang tingnan ang nakaraan ng may bagong pananaw. Armadong kalaman tungkol sa mga darating na paghihirap. Ang pagkaunawa na ito ay nagpatibay sa aking determinasyon. Pinipigilan akong ulitin ang mga dating pagkakamali. Ang puso ko ay kumulo na parang alon, ngunit hindi alon ng takot, kundi alon ng determinasyon. Kung ang dating Amara ako, matatakot ako. Iwas, magpapatuloy sa pagtitiis para sa mga anak ko. Ngunit hindi na ako ang dating Amara. Namatay na ako minsan at ngayon ay mamumuhay akong ibang buhay. Nang gabing iyon, hindi ako nagluto ang hapunan. Naligo ako, nagsuot ng malinis na damit, pumasok sa malaking silid tulugan ni Mateo at naglatag bagong kumot, isang bagay na hindi ko kailanman nagawa nun. Ang simpleng gawing ito ay isang malakas na pahayag ng pagbawing espasyo at pagpapatunay ng sariling halaga. Nang pumasok si Mateo mula sa labas, nakita niya akong nakahiga doon at nagulat. Punong pagtataka ang mga mata. Ano ang ginagawa mo sa kwarto ko? Hindi ko siya pinansin, malamig ang boses at matatag. Ayoko nang matulog sa masikip na sulok ang kwarto na iyon. Tao rin ako, kailangan kong matulog ng komportable. Kumunot ang noo ni Mateo, inis ang mukha. Sino ang mag-alaga sa tatay ko? Gumiti ako ng mapait, punong hamon ng mga mata. Anak ka, ikaw ang mag-alaga. Mulan gayon, wala na akong oras para magsilbi. Ang biglang pagbabago na ito ay nagpagulat kina Mateo at Gloria na nagpapakita ng pagbaliktad ng kapangyarihan sa pamilya. Ang gawaing ito ay nagpakita ng aking tapang at bagong natuklasang pagalang sa sarili. Malakas na panloob na motibasyon. Kinabukasan ng umaga, maga akong gumising. Nagbihis ng mayos, nag-ayos ng kaunti,
at nagsumite ang aplikasyon sa recruitment center sa Makati. Ang Makati, bilang isang sentrong pananalapi at negosyo sa Pilipinas, ay sumisimbolo sa isang ganap na ibang mundo kumpara sa masikip na Quiapo market na dating tinitiran ko. Sumakay akong MRT at naglakad papunta sa opisina. Nararamdaman ang kalayaan na hindi ko kailanman naranasan sa lubeng mahigit 10 taon. Isang kakaibang pakiramdam ng kalayaan. Dahil sa aking mahusay na kalaman sa Ingles at pagiging nagtapos ng kolehiyo sa kursong sekretarya, mabilis akong nakatanggap ng imbitasyon para sa interview at nakakuhang trabaho sa isang import-export company. Bagaman hindi mataas ang suweldo, sapat naman para sa sarili ko. Ang pagkakaroon ng sariling kita ay nagpawalang bisa sa aking pagdepende sa pananalapi kay Mateo, na nagalis ang kapangyarihan na ginamit niya noon para kontrolin ako. Ito ay isang mahalagang hakbang para makamit ko ang panlabas na kalayaan at panloob na kapayapayan. Nagtrabaho ako. Pag-uwi, hindi ako nagluto ng hapunan. Hindi ako naglinis. Hindi ako nag-alaga sa biyanan ko. Hindi ako nagturo sa mga anak ko. Ginugol ko ang oras ko sa pagbabasang libro, pagpapamanikur, pag-alagang balat, paggawang mga bagay na hindi ko kailanman nakaroon ng oras gawin nun. Ang biyanan ko ay nagalit. Amara, hindi ka ba nahihiya? Bakit wala kang ginagawa sa bahay na ito? Kumakain ka lang ba? Sumagot ako, kalmado ang boses. Hindi ako katulong. May sarili akong trabaho. Hindi siya makapaniwala, patuloy siyang sumisigaw at nagmumura. Ngunit wala na akong pakialam. Ang mga salitang iyon ay hindi na nakakaapekto sa akin. Nagsimulang mawala ng pasensya si Mateo. Ang mga bata ay hindi natututo. Bumaba ang kanilang mga marka. Si Sofia ay umiyak buong gabi dahil walang nagpapatahan sa kanya, walang nagkukuwento ng paboritong kuwento. Ang biyanan ko naman ay sumisigaw habang inalaga ng kanyang asawang may stroke hanggang sa mapagod na siya, gulo ang buhok at payat ang mukha. Tinawagan ako ni Mateo sa oras ng trabaho, puno ng takot ang boses. Umuwi ka na agad. May sakit ang bata, mataas ang lagnat. Mahinahon akong sumagot. Paumanhin, may meeting ako. Ikaw na ang bahala sa bata. Pagkatapos ay ibinaba ko ang telepono. Nang gabing iyon pag-uwi ko, nakita ko ang buwang pamilya na kumakain ng instant noodles, magulo ang bahay, at ang biyanan ko ay nakaupo pa rin na basa dahil sa ihi at walang naglilinis. Hinarangan ako ni Mateo sa pintuan ng kwarto ko. Punong galit ang mga mata. Hindi ko inasahan na ganun kakalupit, Amara. Pinabayaan mo ang mga anak mo. Pinuksan ko ang pinto ng kwarto at tiningnan siya ng malamig. Walang emosyon. Naisip mo ba ang pakiramdam ko nang ako lang ang nag-asikaso ang lahat sa lubing 10 taon? Nagpakita ka ba ang pagmamalasakit sa akin? Pagkatapos ng 2 araw, tinawagan ko ang abogado. Gusto kong magsimulang prosesong diborsyo ng walang pag-alinlangan. Nagbabala ang abogado. Mahirap ang karapatan sa pag-alaga ng bata. Dadi kang may bahay at mababapi ang kasalukuyan mong kita. Karaniwan, mas pinapabor ng korte ang may matatag na kalagayan sa pananalapi. Tumango ako, matatag ang boses. Ayos lang, hindi ko kailangan ng karapatan sa pag-alaga. Kailangan ko lang ang kalayan. Wala akong sinabi kay Mateo tungkol sa pagtawag ko sa abogado. Gusto kong makita kung paano sila mabubuhay nang wala ako. Paano nila haharapin ang buhay na ako lang ang nagpasan nun. Pagkatapos ng 1 linggo, nagsimulang makalating sismis ang biyanan ko sa mga kapitbahay na kukuwentong kung ano-ano, si Amara nagiging matigas na ang ulong gayon. May pera na, nagmamayabang. Pinababayaan ang mga anak. Pinababayaan ang pamilya. Talagang walang utang na loob. Hindi ko na pinansin. Sanay na ako sa mga kasinunggalingan niya. Ang mga salitang iyon ay parang hangin na lang gayon. Sa bahay, lalong naging tensyonado ang kapaligiran. Nagsimulang lumaban si Luis kay Mateo, hindi na sumusunod sa kanya. Profesor ka pero hindi mo alam kung paano turuan ang mga anak mo. Bakit dati si mama ang galing magturo tapos ngayon kailangan kong makinig sa iyo? Nagsimulang magkumpara ang bata at alam ko, unti-unti niyang natutuklasan ang katotohanan. Si Sofia naman ay umiyak gabi-gabi dahil walang nagpapatulog sa kanya. Walang nagkukuwento ang paboritong kuwento. Naririnig ko ang lahat, ngunit hindi ako nakialam. Ang pag-ibig ng isang ina ay hindi nanggangahulugang kailangan niyang magtis ng walang hanggan, kailangan niyang magsakripisyo hanggang sa mawala ang sarili niya. Kailangan kong ipakita sa kanila. Hindi lahat ng nagmamahal ay kailangang magsakripisyo hanggang sa mawala ang sarili. Sinubukan ni Mateo na pigilan ako. Nagsimula siyang maglinis ng bahay. Mag-aral magluto. At kahit maghatid ang mga bata sa eskwelahan, sinubukan niyang magpakita bilang isang responsableng ama at asawa. Ngunit hindi ako lumambot. Huli na ang lahat. Ang mga gawaing iyon ay pawang pagpapangap lamang. Isang walang saysay na pagtatangka na bawin ang nawala. Isang araw, pag-uwi ko, nakita ko si Mateo na naghihintay sa sala. Nakasuot siyang mayos na polo, seryoso ang mukha,
Tila marami siyang pinag-isipan. Amara, kailangan nating mag-usap ng seryoso. Umupo ako tumango, kalmado ang mga mata. Nagbago ka na. Hindi ka na ang babaeng kilala ko. Naging malamig ka at malayo. Ngumiti ako. Isang ngiti na puno ang kahulugan. Dahil namatay na ako at nabuhay muli. Ang dating ako ay patay na. Nagalangan si Mateo. Yumuko ang gulo. Patawad. Nakamali ako. Hindi ko pinahalagahan ang iyong halaga. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Matatag ang boses. Pinatawad na kita. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang babalik ako. Hindi na konektado ang kaligayahan ko sa iyo. Kinabukasan ng umaga, pumunta ako sa opisina ng family law. Pinirmahan ko ang petisyon. Isinumite ang lahat ng ebidensya at dokumento na matagal ko nang inihanda. Sinabi ang hukom, ang proseso ay tatagaling humigit kumulang 1 buwan. Sa panahong giyon, maring mag-isip muli ang makabilang panig. Sumagot ako, walang pag-alinlangan ng boses. Nag-isip na ako sa lubing 10 taon. Hindi ko na kailangan pang mag-isip. 3 araw matapos kong pirmahan ang petisyon sa diborsyo, hinanap ako ni Clarice, ang dating estudyante ni Mateo. Nakasuot siyang mahabang puting damit, punong luha ang mga mata, at mukhang balisa. Ate Amara, patawad, buntis ako sa anak ni Kuya Mateo. Malamig akong sumagot, walang emosyon, binabati kita. Umiyak siya, nanginginig ang boses. Ayoko sanang sirain ang pamilya ninyo, pero sabi ni Kuya Mateo, magdidiborsyo na raw siya agad. Puwede mo bang pirmahan agad ang papeles? Ayoko na ang bata ay ipanganak na walang ama. Gumiti ako ng mapait, punong panunuya ang mga mata. Napirmahan ko na. Sabihin mo sa kanya na gawin ang natitira. Nagulat si Clarice, hindi niya inasahan na magiging ganun kadali ang lahat. Sa loob ko, natawa lang ako. Ang third party, natatakot na sirain ang pamilyang iba. Anong kalokohan pa ito? Naranasan ko na ang sitwasyon niya. Ngunit hindi ko kailanman nakuha ang pagpipilian o simpatiya. Matapos kumalat ang balitang diborsyo at pagbubuntis ni Clarice, nagalit ang biyenan ko hanggang sa inatake siya sa puso at kinailangan siyang isugot sa ospital. Minura niya si Clarice na ahas. Pagkatapos ay binalinggan ako at sinisi. Dahil sa iyo, nasira ang pamilya. Masama kang babae. Natawa ako ng malakas. Isang tawa na punong kalayahan. Dapat tanungin mo ang sarili mo kung bakit piniling anak mo na magtaksil sa halip na tanungin kung bakit hindi na ako nagtis. Hindi ko kasalanan. Nang gabing iyon, dinala ni Mateo ang 2 anak namin at umalis sa bahay. Lumipat sa ibang apartment. Nakatayo ako sa balkonahe. Tinitingnan ang kanilang mga anino na unti-unting nawawala sa ilalim ng ilawang kalye. Tahimik ang puso ko, walang lungkot, walang saya. Tanging kapayapaan lamang, isang kapayapaan na matagal ko nang hinahangad. Walang laman ang bahay. Naghire akong serbisyo para linisin ang buong bahay. Itinapon ang lahat ng gamit ni na Mateo, Clarice, biyanan ko, at maging ang hipag ko. Gusto kong linisin ang lahat ng bakas ang nakaraan, lahat ng masakit na alala. Pagkatapos, nagpagupit akong maikli. Bumiling bagong damit. Nag-enroll sa klaseng pagpipinta tuwing weekend. Nag-aral mag-gitara. At sumali sa isang book club. Tuwing umaga magara kong gumigising. Nagtitimplang kape. Nagpapatugtog ang jazz. Pagkatapos ay nag-ayos ang kaunti bago umalis ang bahay. Hindi na ako asawa ni Mateo o ina ni na Luis at Sofia, kundi si Amara, ang babaeng marunong magmahal sa sarili, marunong pahalagahan ang kanyang sariling halaga. Hindi na ako nagluluto para sa buong pamilya. Hindi na ako nag-alala sa pagkain at hindi na rin ako kailangang magpuyat para punasan ang biyenan kong may stroke. Ang bahay pagkatapos linisin ay parang isang walang laman na pugad. Ngunit ang kawalan na iyon ang nagbigay sa akin ng ginhawa, parang nabunutan ng tinik. Wala nang sigawan, wala nang buntong hininga. Wala nang mga yapak na bumibigat sa raking pagalang sa sarili. Lumipat si Mateo at Clarice sa sarili nilang apartment, malapit sa universidad, malit ngunit kumpleto sa kagamitan. Gayunpaman, hindi na naging rosas ang kanilang buhay tulad nung nagtatago pa sila. Nagtuturo pa rin si Mateo, ngunit hindi na siya gustong mga estudyante tulad ng dati. Kumalat ang balitang kanyang pagtataksil sa isang estudyante at kahit walang direktang nagsasabi, alam ang lahat. Ang mga tingin sa kanya ay nagbago araw-araw, punong paghamak at paghuska. Nagsimulang maging mainitin ang ulo si Mateo sa lahat ng bagay, habang si Clarice naman ay buntis. Laging nagsusuka at umiyak gabi-gabi dahil hindi pa siya sanay sa pagiging asawa at ina, hindi sanay sa bigat ng isang pamilya. Hindi na naging rosas ang lahat tulad noong nagtatago pa sila. Para sa akin, ang trabaho ko ay naging mas maganda kaysa sa inasahan. Dahil sa aking kakayahan sa wika at matagal ng karanasan sa pamilya, napromote ako bilang regional coordinator na namamahala sa maraming internasyonal na kliyente sa Singapore at Thailand. Pinagkatiwalaan ako ng aking boss na maglakbay sa Cebu, Davao at pagkatapos ay sa Jakarta.
Ang Cebu ay isang progresibong sentrong kultura, kung saan maaari kong tamasahin ang kalayan at tuklasin ang aking sarili. Ang Davao ay isa ring multicultural na lugar na may masiglang festival at magkakaibang komunidad. Sa bawat pag-alis ko sa siyudad parang nabubuhay akong ibang buhay. Walang tumatawag sa akin na asawa ni Sinyo. Ina ni Sinyo, kundi si Amara lang, isang babaeng seryoso sa trabaho at iginagalang. Umuupa akong maliit na apartment na nakaharap sa dagat sa Cebu. Tuwing umaga, gumigising ako bago sumikat ang araw. Nagtitimplang kape. Binubuksan ang balkonahe. Nakikinig sa hampas ng alon at namoy ang malat na hangin ng karagatan. Ang kapayapaan na iyon, sa lubing mahigit 10 taon ng kasal, ay hindi ko pa naranasan. Nag-alaga akong isang puding pusa na pinanggalanan kong Luna. Tuwing gabi pag-uwi ko mula sa trabaho, tumatalon si Luna sa kandungan ko at nagmemeyaw. Sapat na iyon para gumanang loob ko. Sapat na para hindi ako makaramdam ng kalungkutan. Sa Cebu, walang nakakaalam na ako ang dating asawang isang propesor na naging kontrobersyal sa Manila. At walang tumatawag sa akin sa panggalang, ina nina Luis at Sofia. Dito, ako lang si Amara, isang babaeng single, may matatag na trabaho, nabubuhay mag-isa at malaya. Ang trabaho ko ay naging mas maganda kaysa sa inaasahan. Ako ang namamahala sa pakikipagtulungan sa isang kumpanya sa Singapore. Madalas akong naglalakbay sa pagitan ng Cebu, Davao, at Bohol. Ang Bohol ay isang isla na probinsya na kilala sa mga magagandang beach at resort. Sa bawat matagumpay na pagtatapos ng kontrata, binibigyan ko ang sarili kong isang masarap na pagkain, isang bagong libro, o isang pares ng high heels. Bagaman walang kasama, hindi ako kailanman nakaramdam ang kalungkutan. Ang kalungkutan sa kalayan ay mas mahalaga kaysa sa pagkakakulong sa isang sirang pamilya, kung saan ako ay pinagsasamantalahan at hindi pinahahalagahan. Pinalitan ko ang numerong telepono ko. Hindi ko pinaalam kina Mateo o Clarice ang bago kong tirahan. Ayoko nang may sinuman mula sa nakaranang maganap sa akin. Nagpadala akong huling mensahe kina Luis at Sofia. Sinasabing aalis ako ng matagal at kung kailangan nila ako, magpadala lang silang sulat, babasahin ko. Gusto kong maintindihan nila na mahal ko pa rin sila. Ngunit kailangan kong espasyo at oras para sa sarili ko. Hindi nagtagal, nakatanggap ako ng email mula kay Luis. Maiklin ngunit seryoso. Naintindihan ko. Alagaan ko ang kapatid ko. Sana maging masaya ka, ma. Pinasa ko ng paulit-ulit, hindi ko namalayan na tumutulo na ang luha ko. Malaki na pala ang bata at naintindihan na niya. Pagkatapos ng 2 buwan, sinuspinde si Mateo sa pagtuturo. May balita na nagpadalang reklamo ang ilang dating estudyante dahil sa hindi tamang pagugali niya sa klase at pang-abuso sa mga estudyante. Kumalat ang balita sa online na nagtulak sa universidad na magdesisyon na pansamantalang suspindihin siya para imbestigahan. Hindi ako nagulat. Ang mga ginawa niya sa akin noon, ngayon ay unti-unting bumabalik sa kanya, nang patas at hindi maiwasan. Nakuha ko ang balita mula sa isang dating kaibigan ko noong kolehiyo. Sabi niya, buti na lang nakatakas ka agad, Amara. Ang asawa mong gayon, nawala ng trabaho, iniwan ng kabit, may sakit ang nanay, at hindi nakikinig ang mga anak. Ang buong pamilya ay parang magulong palengke. Walang gustong managot. Nang gumiti lang ako, hindi sumagot. Hindi na ako nakaramdam ang paghihiganti. Tanging kapayapaan lamang. Iniwan ni Clarice si Mateo matapos ipangganak ang kanilang anak ng wala pang 3 buwan. Nagpadala siyang petisyon sa diborsyo. Inakusahan si Mateo ng emosyonal na pang-abuso at dinala ang bata sa probinsyang Iloilo. Ang Iloilo ay isang probinsya na mayaman sa kasaysayan at kultura, kilala sa mega festival at Spanish heritage. Pagkatapos ng 1 buwan, nakita ko sa social media account ni Clarice ang mga larawan ng kasal niya sa ibang lalaki. Na nangganggalang Joshua, na nakatira sa Bacolod. Ang Bacolod, na tinaguriang City of Smiles, ay nagbigay ng bagong buhay kay Clarice. Ngunit ang anak ni Mateo ay hindi nakita. May titsismis na iniwan niya ang bata sa lola nito. Pinabayaan nito tulad ng pagpapabaya ni Mateo sa mga anak namin. Si Mateo naman lalong naging kawa-awa. Hindi siya nakakuhang bagong trabaho. Tinanggihan ng ibang mga universidad ang kanyang aplikasyon dahil sa kanyang kontrobersyal na record, walang gustong kumuha ng propesor na may masamang reputasyon. Ang biyanan ko si Gloria ay na-hospital dahil sa panggalawang stroke, ganap na humina ang kalusugan. Ang hipa ko si Isabela, naman ay kakahiwalay lang sa asawa niya matapos mahuli na nakikipagrelasyon sa kanyang personal na driver, kulo rin ang kanyang personal na buhay. Ang buong pamilya ni Mateo ay parang walang buhay. Nalulunod sa kaguluhan at trahedya. Habang ako naman ay nasa Sumilon Beach, nag-enjoy ang cocktail, nakikinig sa hampas ng alon, tinatamasa ang malaya at payapang buhay. Nagsimula akong makipagdate. Ang una ay isang negosyanteng British, 10 taon ang tanda sa akin, magalang, at marunong makinig.
Napakabuti niya sa akin, iginagalang ang lahat ng desisyon ko. Ngunit mabilis kong napagtanto na hindi ko kailangan ng isang lalaki para makaramdam ang pagiging kumpleto. Gusto ko lang ang pakiramdam ng pagpipilian, ang karapatang magsabi ng hindi, ang karapatang tumanggi, ang karapatang mamuhay mag-isa ng walang pakiramdam ang pagkakasala, nang walang pakiramdam ang pagiging may kasalanan. Pagkatapos ng ilang buwan, inimbitahan ako na lumahok sa isang forum para sa miyababang negosyante sa Davao. Tumayo ako sa harap ng dahan-dahang tao, ikinuwento ang aking buhay. Mula sa isang asawang ginapi, isang inang pagod na pagod, hanggang sa isang babaeng naglakas loob na bumitaw muling nabuhay at nagsimulang muli. Nagpalakpakan ng buwang bulwagan, maraming babae ang umiyak. Isang batang babae, nakarga ang kanyang sanggol, ang tumakbo at yumakap sa akin, umiyak ng malakas. Salamat ate, binigyan mo akong lakas ng loob na umalis. Nasa parehong sitwasyon din ako. Noon ko lang naintindihan, ang buhay na tinatamasa kong gayon ay hindi lang para sa akin. Ito rin ang hindi natupad na pangarap ng libu-libong iba pang kababaihan, ang mga nakakulong sa hindi nakikitang tanikala. Bumalik ako sa Manila pagkatapos ng halos isang taon mula nang umalis ako. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil nakatanggap akong sulat kamay. Isang bagay na bihira na sa digital age, na galing mismo kay Sofia. Ang sulat ng bata ay bilog pa rin, mindgat, ngunit ang mga salita ay puno ng pagiging mature. Mama, magtatapos na si Luis ng high school, at ako naman ay maghahanda para sa English Olympiad. Miss na miss ka namin. Kung makakawi ka. Kahit minsan lang. Masaya na ako. Gusto kong makita mo kung gaano na ako kalaki. Hindi ako agad sumagot, tahimik lang akong nagtiklop ang sulat. At inilagay sa mesa. Nang gabing iyon, marami akong pinag-isipan. Wala na akong galit sa mga bata, ngunit hindi na rin ako ang inang nagpapasa ng lahat ng sakit at nagakalangang responsibilidad ay walang hanggan. Ako ay isang matanda, kailangan din ng pagmamahal, kailangan ng hangganan, at kailangan ng pagalang. Pagkatapos ng isang linggo, nag-book akong flight pabalik sa Maynila. Nang bumaba ako sa Ninoy Aquino International Airport, hindi na ako nakaramdam ng pagkasakal tulad ng dati. Wala nang pakiramdam ng pagkakakulong. Sumakay ako. Yung taxi papunta sa dating eskinita, kung saan dating nakatayo ang nakakasakal na pugat sa lubing 15 taon ng aking kabataan. Ang bahay na dating tinitiran ko ay inupahan ng giba. Tumayo ako at tiningnan ang lumang pintuan ng bakal na nagbabalat na ang pintura. Parang tinitingnan ang isang lumang pelikula na hindi na kailangan pang balikan, isang nakaraan na sarado na. Nagrenta ako ng isang maliit na kwarto sa hotel malapit sa sentro para magpahinga ng ilang araw. Nang gabing iyon, nag-text ako kay Luis. Bukas dadaan si mama sa eskwelahan mo. Nagpadala lang ang batang thumbs up emoji. Tahimik pa rin siya, introvert at naiintindihan ang sitwasyon. Kinabukasan tumayo ako sa gating eskwelahan. Nakita ko siya na nakasuot ng puting uniforme. May bag sa balikat, mas matangkad na kaysa dati, mukhang binata na. Si Sofia naman ay masiglang tumakbo papalapit. Yumakap sa akin at masayang sinabi, Mama, tutuka. Sabi ng kaibigan ko, ang ganda mo raw parang artista. Natawa ako, hinaplos ang gulong bata. Si Luis ay nakatayo sa likod, walang sinasabi, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning. Punong pagmamahal at pagunawa. Dinala ko sila para kumain sa isang restoran malapit sa eskwelahan. Sa hapunan, walang nagbanggit kay Mateo, at walang nagtanong sa akin tungkol sa Cebu o sa bago kong kasintahan. Nagtanong lang sila, kumusta ka ma? Kumusta ang trabaho mo? May balyena ba sa dagat? Namiss mo ba kami ma? Sinagot ko ang lahat, nang may mahinahon ng ngiti na natutunan ko sa loob ng isang taon ng kalayan. Nang hapong iyon, hinatid ko ang dalawa sa bahay ni Mateo. Hindi ako pumasok, tumayo lang ako sa malayo at tiningnan sila hanggang sa mawala sila sa paningin. Lumingon si Luis sandali, tumanggo na parang panggako. Alam ko, naintindihan niya, hindi na niya ako sinisisi. Hindi na siya nagtatampo dahil umalis ako, kundi tinanggap na niya ang aking desisyon. Pagkatapos ng 3 araw, nakatanggap akong balita na iniimbestigahan si Mateong pulisya dahil sa pang-abuso sa kapangyarihan sa dating universidad niya. Tila may ilang dating estudyante ang nakakolektang sapat na ebidensya at nagsumiting formal na reklamo na hindi na niya may tatanggi. Ang balitang iyon ay hindi nagpasaya o nagpalungkot sa akin. Nakita ko lang na may batas ang karma sa mundong ito. Hindi ka maring maging masama sa ibang tao at umasa ang magandang katapusan. Hindi ko nakita si Mateo. Hindi ko kailangan marinig ang kanyang paghinging tawad. Ang paghinging tawad mula sa mga taong hindi kailanman marunong magpahalaga sa akin ay wala ng saysay. Nagpadala lang ako sa kanyang sulat kamay, walang pirma, ngunit bawat salita ay naglalaman ng aking kalayan at kapayapan. Pinatawad na kita, ngunit ang pagpapatawad ay hindi nanggangahulugang babalik ako. Ang kaligayahan ko ay hindi na konektado sa iyo.
Sana matuto kang mamuhay nang hindi mo tinatapakan ang ibang tao. Nang hindi mo sinasaktan ang mga nagmamahal sa iyo. Matapos kong ipadala ang sulat, umuwi ako sa hotel, naging pake at lumipat pabalik sa Cebu. Sa flight pabalik, wala na akong inisip tungkol sa nakaraan. Inisip ko ang trabaho ko sa susunod na linggo, ang photoshoot para sa isang magazine tungkol sa mga independenteng kababaihan na inimbitahan ako at isang bagong klaseng yoga na in-enroll ko. Ang buhay ko sa wakas ay sarakin na isang buhay na ako mismo ang bumuo, hindi umaasa sa sinuman. Pagkatapos ng maraming taon, naging executive director, ako ang isang malaking kumpanya ang kalakalan sa Visayas, isang posisyon na hindi ko kailanman pinangarap. Hindi ako nag-asawa. Ngunit may kasintahan ako isang Italian chef na nagbukas ang pizza shop sa Mactan. Isang lalaking mainit, tapat, at laging gumagalang sa akin. Hindi kami nakatira ng magkasama. Ngunit laging magkasama kapag kailangan. Nagbabahaging lahat ng saya at lungkot. Tuwing weekend, dinadala ko si Luna, ang puting pusa nun, para maglakad sa tabing dagat, dumadaan sa paborito kong coffee shop, nagsusulat ng ilang linya sa aking diary, itinatala ang aking mga inisip at damdamin. Sina Luis at Sofia ay patuloy na nakikipag-ugnayan. Si Luis ay nag-aral ng komunikasyon, si Sofia naman ay nag-aral ng wika, pareho silang lumaki at nagtagumpay sa sarili nilang paraan. Sa bawat pag-text, hindi na nila ako tinatawag na mama nang walang malay. Tinatawag nila ako ng may tunay na pagmamahal, ng may pagpapahalaga. Hindi na nila ako itinuturing na isang taong may walang hanggang responsibilidad, kundi isang tao, isang babae na may karapatang mamuhay ang sarili niyang buhay, may karapatang maging masaya. Hindi na ako nag-alala dahil iniwan ko ang mga anak ko, dahil alam ko, hindi ko sila iniwan. Pinili ko lang na tumayo, pinili kong palayan ang sarili ko. Hindi ko pinagtaksila ng pagiging ina. Tinanggihan ko lang na makulong sa tinatawag na dakilang sakripisyo. Isang bitag na bumihag sa napakaraming kababayhan. Isang hapon ng taginit, nakaupo ako sa tabing dagat, tinitingnan ang paglubog ng araw na kulay pula sa abot tanaw, mahinang umihip ang hangin sa aking buhok na mayroon ng ilang puting hibla. Huminga ako, walang hinahangad, walang inaasahan, tanging pasasalamat lamang. Nagpapasalamat dahil naglakas lubak kong umalis. Nagpapasalamat dahil naglakas lubak kong piliin ang sarili ko. Piliin ang buhay na gusto ko. Kung may magtanong sa akin, nagsisisi ka ba? Nungumiti ako at sasagutin. Hindi, namatay na ako minsan. Ngayon nabubuhay ako para mamuhay ng totoo, hindi para umiral para sa iba.